Congressman Defensor. Sir, go ahead. Ang divorce bill, it is now pending in Congress. No? Let me explain it, no? Although with little time. Ang mga pending bills on divorce sa Subo, it is just an expansion of the family code. Ginadugangan na ang mga grounds for declaration of nullity. Sang layi, which is the family code. For me, what is the real divorce law? Is that a ground, no? On, anong tawag sa nga kung hindi nagid magsaho ang mag-asawa at sugutan yung sila nga magbulag. That is, I think, the only divorce provision nga tutuogid sa mga bago nga bill nga pending subong sa Kamara de Representante. Hindi ako pabor sina. Kaya dapat ginatagaan sang gakalaygo nga parameters. Hindi nga kung hindi na lang kamo magsaho, why na? That's the marriage is a social contract. It's very important. That is the foundation of the community in the whole world. So dapat tatapan taman ini, hindi lang basta-basta na kung hindi na kamo, why na. So amo nang status bong sang divorce law natin. Okay, thank you, sir. Dr. Lavilla. Well, salamat sa pamangkot, no? Ako nagatanaw nga ang pamilya isa ka basic structure sa isa komunidad. Dapat siya ang mag-asawa ara dira gid pirmi nga naga-compose ng pamilya nga ina. Ang divorce bill kun ano man ang gintapo sa aton nga simbahan, no? Kinahanglan gid naton ina nga himuon nga isa gid ina ka simbolo sang komunidad. Ako nagapati kay ako isa ka dedicated Catholic person. Ako man isa ka lay minister sang amon nga chapel. No nagapati ako nga dapat gid istoryahan sang pamuluyo, sang mag-asawa, ang importansya sang pamilya. No, divorce bill, ini lamang maghatag lamang sa solusyon temporarily, no, sa solusyon sang problema. Dapat naton isahon gid ang pamilya, kag dapat naton kung anuman ang mga ginobra kag gintukod sang simbahan, dapat naton respetuhon. Isahon lang naton ang pamilya para sa komunidad naton. Alright. May pamangkot ako para sa inyo nga duwa. Ang issue sang 4Ps kag ang medical mission sa 3rd District ginaaligar nga ginagamit nga kasangkapan sa pagpamulitika. Anong assurance naton sa mga pumuluyo sa 3rd Distrito nga hindi lamang sa tiyon sa election ang ining serbisyo nga ginahatag ninyo? Unahan ko si Dr. Lavilla. Well, nabala nyo man, kag nabatiano ang amon programa sa medical mission. Amon ini ginadulong ang libre nga konsultasyon, libre nga bulong sa komunidad. Mga kauturan, kung inyo nakitaan, kag nabatian sa aton kahanginan, ang amon programa pirmi lang ginadugangan sang 4Ps. No, isa ka programa na akon na gusto ihambal tanay kung may kahigayunan kaina. Akon padayunon ang programa sa medical mission pagkatapos ng eleksyon. No, kay balaan naton nga ini nga programa magalambot sa kabarangayan. Kag ini sa akon ginhambal, wala ini namon ginaobra sa panilitika. Kay kami mismo, kami ni Dr. Fertz Beron, may mga programa na sa medical mission, bisan pa bago ang politika. Ang 4Ps naman nga ini ang programa sa national government. No, amo lang gani ang akon pamangkot, nga tingalahan na ini kung maghiwat kami sa medical mission, may 4Ps na ginahimo man. But then nabalaan sa aton pamuluyo ang amon intensyon. Okay. Congressman Defensor, anong reaction mo? Una, why ako yung naghihiwat sang medical mission? No? I will leave that to the local government units, the military, the socio-civic organizations, sa mga kababayan natin from abroad na gusto mag-medical mission. Ang pundo nga nag-aagi ko sa opisina ko, no, amounting to around 150 billion in basic infrastructure project for the barangay, ginabutang ko na sa health center. Kung magasto man ako para sa health, nga as a health center, kaya tiyan muna ang frontline, no, government infrastructure wherein you house the delivery of frontline health services. Kaya ang health center naton, daraga katabo ang pinaka-importanting approach mo sa health. That is preventive. Muna nagatatap sa aton nga mga nagabusong, nutrition. Di dapat dira mo ibutang ang pundo sang gobyerno kung magasto gid man ako sa health. Okay. Thank you, Congressman Defensor. Ang dugang pagisining nga mga pamangkot, kalakip na ang wala nasabat nga pamangkot nangod sa Magna Carta para sa mga pamatanon. Ang aton balikan sa pagbalik sang Sambuat 2013. Nagabalik ang Sambuat 2013 kag aton na balikan ang nabitin nga pamangkot sa aton sininga tiglawas nagikan sa mga pamatanon. Ang Magna Carta para sa mga imol kalakip na sa mga pamatanon. Congressman Defensor, sir, ano imo sininga reaction? Salamat sa pamangkot, no. Kamay ng Magna Carta for the Poor, no, just recently vetoed by the President. What does it provide?
it institutionalized in legislation the basic rights which are not expressly founded in the Constitution. Kaya man, what is the right to food, the right to shelter, the right to livelihood, the right to housing, the right to good health. No? Ara ay nasa declaration of principles and policies ang ating Constitution, but purwana silang na-plaster pro sa Bill of Rights. So the Magna Carta for the Poor provides that, and the intention is very good, maayo ang intensyon sa Kongreso, but there are firm funding commitments. Kasi sa pananaw sa Presidente, it is not reconcilable with the budget process and existing constitutions, no? Because there are funding commitments na hindi matagaan sang gakalaigo nga treatment sa aton nga budget process. Muna ang rason kung nga hindi Okay. Thank you, Congressman. I need to Dr. Lavilla, sir. Yes, Madam, salamat sa inyo pamangkot. No, I still go agree with the congressman. No, ang Magna Carta for the Poor, no, dapat ini naman isa ini ka atong nakahigayunan nga right to shelter and everything. No, dapat gid man tagaan sang tutukan gid naton ini kay ang problema sini wala gid man sang define nga struktura nga funding nga ginhatag sa sini nga programa. So dapat tutukan ini sa aton nga gobyerno. Alright. Thank you, Dr. Lavilla. Ang sunod ka pamangkot, ihatag ko siguro ng oportunidad sa itong mga panelista. Mr. Montaño, sir, go ahead. Salamat gid Abian Noni. Ang isa ka bagay nga naga-define sa isa ka kongresista amo ang inyong kapasidad nga mag-enact legislation. Tungod nga isa ina sang importante nga sanga sa aton gobyerno. Ugaling ang masami, mahilig ang iban nga padalagan bilang kongresista kaya nalantaw nila iya ang implementasyon sa mga proyekto paagi sa ginatawag Priority Development Assistance Fund o kanang PDAF. Sa imo abing pananawan kung ikaw ang magapungko bilang representante sa 13 distrito, aspiring Congressman Lavilla or incumbent Congressman Defensor, padayunon ba naton ining PDAF o kung may araayhan sa isa pa kapamaagi nga ikaw bilang legislator nga miyembro sang Kamara de Representante makapasanyog sang pangabuhi sang imong constituency other than being an implementer of projects nga tani nagakaangay inaiya sa lain nga sangasang gobyerno. Dr. Lavilla. Madam, salamat sa pamangkot, Chris Montaño. I do agree, no. I do agree with the program sang aton nga funding sang PDAP nga ina. Kinahanglan naton ina, no. Ang problema dapat lamang proper allocation sa kada isa sa sektor nga kinahanglan. May ara kita 40 million nga hard program. May ara man kita 30 million para sa soft program naton. Anong 30 million nga ini? Amo ini para sa mga social services naton. Ang 40 million amo ini para sa mga infrastructure naton. Sana mo naton 30 million para sa soft structure naton ining mga social services, mga scholarship kag mga healthcare naton. Ang programa sang ginhatag sa probinsya sang Iloilo, isa lamang ka milyon ginhatag sa malnutrition nga program. Kung ako matagaan sang kaygayunan, akon himuon ina 5 million, no? Para aton masolban ang programa sang aton kaimulon sang malnutrition. Okay. Congressman Defensor, sir. Salamat sa pamangkot, no. Basically ang pamangkot mayo blan na ginabato nato ang ginatawag nga pork barrel because I am really a legislator. I am not an official of the executive branch. I don't implement. Well, I agree, Mr. Montaño, gusto ikaw. Kag kung pamangkuton mo ko masugot bala ako nga pure legislation lang nga ubrang ihatag mo sa akon. Well, yes. That is why as a legislator, I try to file bills in all major areas of governance. Energy, environment, parang local government, no? Kaya gusto ko na yung ubra nga ina. I draft my own bills. Ako yung nagabasa, ako yung nagapungko sa tubangan sang computer kag nagatype sa mga bill ko. But then again, we have the pork barrel, no? Kung may garantiya lang tani sa budget, kaya mo ning aton ng mga barangay, supto nila anong katuig ang pundo nila para makapatindog basic infrastructure. Kung may garantiya sa budget nga tatapan nyo ang barangay, na hindi nyo pagpabayaan, you can do away with it. Okay. Thank you, Congressman. Gentlemen, may statement si Monsignor Oso sa nagligad nga siling niya kung sang nagliligad ko ng eleksyon, nagbaha ang kwarta, subong nga eleksyon, mag-aanaw.
Anong assurance ang publiko nga wala sa vote buying nga matabo sa inyo distrito? Unahan ko si Congressman Defensor. Halin sa una, ang aton nga politika sandig sa pakursunada mo. Anong kapital naton sa politika? Tsimpo sa tao, dedikasyon sa obra, ang presensya ko sa Kamara de Representante. Why kami yung kaagi gasto nga dalagpo sa eleksyon? Halin pa na sa that is a tradition in our brand of politics. No? Halin sa una, why ako kaagi uyat sang voters list kag manglista sang tao at the household level in preparation for vote buying. Why na namon yung maagyan, hindi na natin paghimuon. Kay una, ang politika nga importante, amo nang sandig sa kumpiyansa nga ginapangayo naton sa pumuluyo sa pagplastar sang imo nga ikasarang kag sang tuyo mo kag plataporma di gobyerno mo bilang isa ka opisyal sang banwa. Okay. Thank you, Congressman. Dr. Lagunya. Mandamong mga salamat sa pamangkot. Ang politika diri sa tercer distrito, no? Aton man matanaw ang historya. Ang programa kung makita naton, madamo nga programa nagatuhaw kung malapit na ang eleksyon, no? Subong nakita naton, may mga gift nga ginahatag sa aton graduation. Madamo pa nga iban pa nga mga programa nga ginahatag nila. Kami sa amon grupo, kakon ginapapati sa inyo, wala kami ginatawag na gamit sang kwarta sa vote buying. Amon lang ginabulig, kag ginahatag, implementasyon sang programa nga maghahatag sa aton nga kasimanwang, mahatag programa sa solusyon sang problema. Ngali may mga medical mission kami, dila namon ginagamit ang bulong nga para lang sa amon nga mga pamuluyo sa kabaranggayan. Alright. No to vote buying. Mano ang dugang pagitsini nga mga pamangkot aton sa pagabalikan sa pagbalik sa Sambuat 2013. Nagabalik ang Sambuat 2013 kag this time aton hatagan sa oportunidad si Monsignor Meliton Oso sa paghaboy sa iyang mga pamangkot sa aton sining mga bisita. Monsignor, go ahead with your question. Salamat maayong aga sa aton mga honorable nga mga kandidato. Ang isa ka importante nga concern sa inyo distrito amo ining ginapabugal sang present government na magapatindog sang pinakadako nga dam outside of Luzon. Nag-agi sa aton ang kinta, way man gani sang madamol nga ulan, nag-release man lang sang tubig halin sa Muruburo. Pero ang epekto, pututan, Pasig, Viñas, hasta Barutak, Nuevo, Dumangas, Saraga. Pinakadako ini nga dam, 172 million cubic water. Kag siling sang bayan panay, ga si kungkung ini sa fault line. Kag sa karon nga panahon, siyado kadata ang pagbatyag naton sang linog. Nakakadto sa akon personal ang mga IP, kay nagakahangawa sila, ginpasigurado sila sang mga relocation. Maanong inyong panindugan na hanungod sining pinakadako nga dam outside of Central Luzon dira sa inyo distrito? Okay, Congressman Defensor, sir. We are very thankful, no? That is a landmark project of the government. Subong pa lang nakadumdong ang administrasyon nga ipadayon ang Halaor Multipurpose Project 2. Kaya lang so nadamgo pa na. But right now, it is a reality. Again, may 1.3 billion nga ara na sa atong General Appropriations Act. No? Kag padayon naton suportahan, kag tinguhon, kag pasigurohon, nga sa Kamara de Representante, kada tupa sang budget, hindi mabayaan ang aton nga Halaor Multipurpose Project 2. So, Father, I filed a bill. No? I call it the bill on the Halaor Economic Corridor. I am preparing the district and the region, no, to take advantage of this project that will provide electricity, irrigation, and water for domestic consumption to make a domestic industrial zone dira sa region na. No? Because I want it to become later on into a tourism and agro-industrial hub by inviting domestic and foreign capital. Okay. Thank you, Congressman. Dr. Lovillato, isa ba? Madamong salamat mo, Senyor, sa pamangkot, no? Actually, mo, Senyor, ako taga-Kalinog, no? Gapon ko ini, ang Halaor nga project ini sa akon minimos mo nga banwa.
no? Sa aton gintanaw, no, ang seguridad gid man mismo amo isa ka importante nga dapat naton tanawon. No, balaan ko man I go with the problem with the proyekto nga maghahatag sang irigasyon. But then hindi man naton pagpabayaan ang seguridad sang akon banwa. No, kay ini balaan naton nagapungko ini sa isa ka fault line nga tawag naton nga West Panay fault line. Sa tama ka, madako nga pag-displace ng aton nga mga tao dito subong nga wala man sang relocation site nga ginhatag. So kung tanawon naton, daw hindi man gyud nakabagay no ang iya purpose sa mga programa kag sa mga tawo nga aton gitagaan sang hindi seguridad. Ang aton nga utang nga inikargahon sang aton pumuluyo sa bugos nga pungsod naton. Alright. Balikan mo si Monsignor Oso para sa palang question sa atong mga kandidato. Siguro para sa duha sa gihapon, no? Kay daw wala maklaro sang gobyerno kung nabato nila nga nagasikungkong ini sa fault line o wala. Pero siling sang bayan panay kang gidala nila ilang mga scientist sa lugar na pahamtang ini sa fault line as articulated or so by your opponent Congressman Defensor. Ano natun-an sang maayo ini sang gobyerno kung matuod gid man bala nga nagasikungkong ini sa fault line nga ini? I think si Congressman Defensor ang unang masagot. Isa na sa mga una ko ginusisa when I knew of that issue nga malapit sa fault line. Though ang distansya blas na is 11.5 kilometers from that fault line, kagin pamangkot ko ina sa mga implementing agencies natin. The National Irrigation Administration, the Mines and Geoscience Bureau, Department of Agriculture. Likot anong significance ni sa inyo sang issue nga ang distansya sa fault line sang JMPP2 project is 11.5 kilometers. They made the assurances nga it is a safe distance kag sunod sa pagtuon sang proyekto, pwede ipadayon ang proyekto. But of course, no, I am not the expert and I have to give the presumption of regularity to the work of our engineers in the government. Kay do ay man kakalaigo nga irisgo nila ang dako nga proyekto kung amo na kadako ang differentials na do I think it's really opposed to common sense for me to say nga sala ng inyong ginaobra, no? So I think natunan ina nila ito maayo. Alright. Any reaction? Dr. Navilla? Well, Monsignor, no, sa ginhambal ko, ining proyekto nagatungtong sa West Panay fault line. Kung may fault line ka, may ara ka epicenter sang seismic activity. Ibig sabihin, may ara na siya ng mga ebidensya nga may nagahulag dira sa idalom. Ang irrelevant man ang distansya. Bisan ano pa na sa kalayo, but then, hindi mo man makontrol. Hindi mo makontrol kung ano kabaskog na matabo nga earthquake, no? Regardless sa distance, it is still be dangerous sa mga tao sa palibot sa sining area. So sa akon dapat tanawon nila, gid, no, kung inibala, maghahatag, malabaw pa yan ang paghatag sang maayo na programa versus sa kaluwasan sa mga tao sa palibot. Bantayan na naman mga kapamilya kung sino naman bala mga politiko ang magkadto sa aton agud magsambuha dere sa Sikat ka Iloilo. Samtang madamo gid ni salamat for being with us. Ako si Charmaine Gail Nunez. Always remember nga kami dere sa Sikat ka Iloilo nagapati nga ang kada Ilonggo sikat. Mga kapamilya, kilalahan ng inyong mga kandidato. That's a way of doing something good for your country today. Ako naman si Selfie Lopez Cabaluna. Kita na naman kita buwas diri sa una. Kag padan niyo nagapang muna nga morning habit sa mga Ilonggo sini ang Sikat ka Iloilo. 1 year, 2 down, 2 to go. Fame expensive, yeah, good thing. I know I was built for the war. I was built to be all yours. Abuelita's a rebel, my mother's a fighter. Tia's a G and my sister's a rat.